Magandang gabi po sa inyong lahat, mga sumusubaybay sa No God and His Word Ministry USA. At nais ko po kayong pasalamatan mga kapatid. At ako po ay nagpapasalamat sa inyo ng buong puso. At kayo po ay gabayan ng ating Panginoong Diyos. At pagpalain po kayo ng ating Panginoong Diyos. Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik, panonood at pakikinig sa salita ng Diyos. So, mga kapatid, bago po tayo magsimula lahat ay manalangin po muna tayo sa ating Diyos at tayo po ay magpasalamat. Manalangin po tayo. Panginoong Diyos, maraming salamat po sa ngayong gabing ito. At ako po ay nagpapasalamat at sa mga biyayang pinagkaloob mo sa amin buong araw. At dalangin ko ngayong araw na ito, Panginoon, na gabayan niyo po kami sa aming pag-aaral tungkol po sa kasama si Kristo Jesus sa buhay Kristiyano. Na ito po ang aming pag-aaralan ngayong gabi. Tungkol po sa fellowship. At Panginoon, gabayan niyo po kami sa aming pag-aaral. Buksan niyo po ang aming mga puso't isip na maunawaan ng iyong mga salita tungkol sa iyong mga salita, Panginoon. At lahat po ng ito ay dalangin namin sa aming pinakamamahal at aming iniibig na Panginoong Jesus. Amen. So mga kapatid, at bago po tayo magsimula sa ating paksa ngayong gabi, ng paksa po natin ngayon ay tungkol po sa kasama lagi si Kristo Jesus sa buhay Kristiyano. At gusto ko lang po sana sa inyong i-share. Gusto ko pong i-share sa inyo yung tungkol po sa mensahe ni Pastor Ariel nung nakarang linggo. Yung tungkol po sa Examine Your Faith Part 2. Kung natatandaan niyo po yung sinabi niya na baka po sa mga susunod na araw o sa susunod na linggo o buwan o taon ay hindi na po makapagmensahe si pastor o ang mga pastor na naglilingkod sa Panginoon at hindi na po sila makapagmensahe dahil maaaring sila po ay nakauwi na o nakabalik na sa piling ng ating Diyos, ng ating Panginoong Diyos, at nagampanan na nila yung pinapagawa sa kanila ng Panginoon at sila ay nakabalik na sa piling ng ating Panginoong Diyos. Kung naalala niyo po ay sinabi ni Pastor Ariel doon sa kanyang mensahe na meron po siyang sinabi doon na ang sabi, the Bible is a great assurance, a great power message of God, and always Jesus Christ. Always go back that the Word of God is thy truth. Makikita po natin to sa John 17:17. Sanctify thyself, for thy word is truth. So, for thy word is truth. So, mga kapatid, bakit po maghahanap pa tayo ng mga libro? O kaya, mga dapat pang tanungin na hindi na dapat itanong pa, kundi napatunayan na po ito ng salita ng Diyos. Ito po ay kompleto. It's already complete. The Word of God. At saka isa pa po ay hindi na po natin kailangan ng ibang libro. Dahil ang salita ng Diyos po ay sapat na. This is sufficient. It's already complete. Sapat na. At isa pa po ay sa pamamagitan ng Banal na Espiritu, sapagkat ang Banal na Espiritu po ay siya po ang may akda. He wrote the Word of God, moved by the Holy Spirit. Kung natatandaan niyo po doon sa 2 Peter chapter 1 verse 21, ang Banal na Espiritu po ang nag-udyok sa mga tao katulad ng mga sumulat ng salita ng Diyos. Dahil siya po ang may akda nito. Ang mga sumulat ito ay walang kapangyarihan, kundi mismo ang Banal na Espiritu ang sumulat nito.
Siya po ang may akda. He is the author of the scriptures to written the word of God. Ang banal na Espiritu po. The Holy Spirit is the author of the scriptures. Siya po ang nag-udyok sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Naisulat po ang salita ng Diyos sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos. At nais ko rin pong ibahagi sa inyo na kami pong mga pastor ay mga mensahero ng Diyos. Kami po ay mga alipin ng Diyos. Wala po kaming kapangyarihan. At ang salita ng Diyos ay hindi po sa amin. Hindi po namin pag-aari ito. Kundi ito po ay pag-aari ng ating Panginoong Diyos. Siya po ang nagmamay-ari ng salita ng Diyos. Hindi po ito sa amin. Kami po ay mga mensahero lamang at alipin ng Diyos. At wala po kaming kapangyarihan. Sa pamamagitan ng banal na Espiritu at ng pag-ibig ng Panginoong Jesucristo at ang paggabay ng Diyos Ama, kaya po namin napapaliwanag sa inyo at naituturo namin sa inyong tungkol sa salita ng Diyos dahil po sa banal na Espiritu ang nangungusap sa inyo. At hindi po kami, dahil kami po ay walang kapangyarihan. Diyos lamang po ang may kapangyarihan at siya lamang po. At ang banal na Espiritu po ang nangungusap sa inyo. Sa pag-udyok ng banal na Espiritu by the Holy Spirit. Moved by the Holy Spirit. Yun lang po, mga kapatid. Kaya, nais ko lang pong ibahagi sa inyo bago po tayo makapagsimula sa ating paksa ngayong gabi na ang salita ng Diyos po ay sapat na. Dahil kompleto na po. Hindi na po natin kailangan ng mga ibang libro. Kumbaga yung mga ibang libro na nababasa natin na sulat ng mga pastor, yung mga sinauna ng panahon, katulad ng Reformed Church, katulad nila John Calvin at mga iba pa, yun po ay mga reference na makakatulong sa atin sa pagsasaliksik, sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Ngunit ang pinakamahalaga po ay ito, sapat na po ito. This is already complete. The Word of God is complete. And this is the most katulad nga po yung sinabi ni Pastor Ariel, this is a great power message of God. The Bible is a great assurance, a great power message of God. And always, Jesus Christ, always go back that the Word of God is thy truth. Katotohanan po, mga kapatid. Kaya ito po, ang salita ng Diyos, ay sapat na po. Is already complete. Ito po ay mahalaga. Kaya, ang salita ng Diyos po ay makapangyarihan. So mga kapatid, lagi niyo pong tatandaan na mahalaga po ang salita ng Diyos. At katulad ngayong gabi, ang paksa po natin ay tungkol po sa kasama lagi si Kristo, Jesus, sa buhay Kristiyano. Kaya ito po ang topic natin ngayong gabi, mga kapatid. At pag-aaralan na po natin ngayon. Magsisimula na po tayo, mga kapatid. Kung ikaw ay nakakatiyak na ipinanganak ka ng Diyos at naging anak ng Diyos, ikaw ngayon ay may pakikipag-isa kay Jesus sa buhay, pag-ibig at layunin. Isa ka ng umaasa at nabubuhay na kasama ni Jesus araw-araw. Ito ay tinatawag na fellowship o mga fellow, taong nakasakay na nasa iisang ship o barko, nakasakay papunta sa langit. Ang pagiging kasama ni Jesus ay hangarin ng mga mananampalataya at dahil sa inyong pagiging matuwid at masunurin at ay binago tayo ng Diyos sa pagiging katulad ng kanyang anak na si Jesus.
at sa tulong ng banal na Espiritu, tayo ngayon ay lumalakad kasama si Kristo Jesus. Ang paksa natin ngayong gabi ay tungkol sa pakikisama natin sa Diyos. Ano po ba ang kahulugan ng pakikisama sa Diyos? What is fellowship means? Right relationship with God and do not sin and never break His commandments. Ngayon, ngayon po mga kapatid, ito yung paksa natin. Ang pakikisama, fellowship with God, fellowship with Christ, fellowship with the Holy Spirit. So mga kapatid, ang katotohanan at karanasan ng pakikisama ng Kristyanismo ay umiiral lamang dahil ang Diyos na Ama sa pamamagitan ni Jesucristo, ang Anak at sa banal na Espiritu ay nagtatag sa biyaya ng isang kaugnayan, isang bagong tipan sa sangkatauhan. Ang mga naniniwala sa Ebanghelyo ng muling pagkabuhay ay nagkakaisa sa Espiritu sa pamamagitan ng Anak hanggang sa Ama. Ang ugnayan ay humahantong sa katotohanan ng pagkakaugnay at sa gayon sa isang karanasan na relasyon, isang pakikipag-isa sa pagitan ng tao at Diyos at ang ating pakikisama o pakikipag-isa kay Kristo, tulad ng madalas na sinasabi ni Apostol Pablo, ay nasa pakikipag-isa hindi lamang kasama si Jesucristo at ang Ama sa Espiritu, kundi pati sa isa't isa. Ang pagkakaugnay, relasyon at pakikipag-isa ay pagsasama. The fellowship. Ang isang tunay na Kristiyano, mga kapatid, ay nasisiyahan sa pakikisama sa Ama at Anak sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Inuulit ko, ang isang tunay na Kristiyano ay nasisiyahan sa pakikisama sa Ama at Anak at sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Sa simula ng kanyang liham, sinabi ni Juan sa kanyang mga mambabasa na ipinangaral niya ang Ebanghelyo sa kanila upang maaari silang makaranas ng parehong pakikipag-ugnayan sa Diyos na tinatamasa niya. Sinabi niya, ang aming nakita at narinig ay pinahayag din namin sa iyo upang ikaw ay magkaroon din ng pakikisama sa amin. Sa katunayan, ang ating pakikisama ay sa Ama at sa kanyang anak na si Jesucristo. Ito po ay sa 1 John chapter 1 verse 3. 1 John chapter 1 verse 3. Sa katunayan, ang ipinanganak ng Diyos ay nagmamahal sa Ama at sa anak. Ayon po sa 1 John chapter 5 verse 1. Inilarawan din ni Pablo ang kaligtasan bilang tinawag sa pakikisama ni Kristo. Ito po ay sa mga 1 Corinthians chapter 1 verse 9 at kinikilala niya ang kanyang buhay Kristiyano bilang pamumuhay sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesus na nanirahan sa kanya ayon sa Galatians chapter 2 verse 20. Ang kaligtasan ay personal na tikman at makita na ang Panginoon ay mabuti. Ito po ay ayon sa Psalms chapter 34 verse 8. Na lumakad kasama ang Diyos na kilalang kilala ang Kanya bilang Diyos ng lahat ng kaaliwan. Ito po ay sa 2 Corinthians chapter 1 verse 3. Ang Diyos ng lahat ng biyaya. Ito po ay sa 2 Peter chapter 5 verse 10. At ang Diyos na nagbibigay ng lahat ng ating mga pangangailangan ayon sa kayamanan kay Kristo. Philippians chapter 4 verse 19. Siya ang isa na ating pinapalapit sa mga oras ng kagipitan. Hebrews chapter 4 verse 16. Ulitin ko, ito po ay sa Hebrew chapter 4 verse 16. Siya ang isang pinapalapit sa mga oras ng kagipitan, na sumisigaw ng Aba, Ama.
Ito po ay ayon sa Romans chapter 8 verse 15. Ang mga nakakaranas at nakakaunawa sa pakikipag-usap na ito sa Diyos ng may pagmamahal, sa kagalakan, sa panalangin, at sa pagkatuklas ng katotohanan ng Biblia ay magagalak sa katiyakan na ang kanilang pananampalataya ay tunay. So mga kapatid, ngayon po ay pumunta naman po tayo sa lumalakad tayo kasama si Kristo Jesus. The result of having fellowship. Kung ang isang tao na lumalakad na kasama si Kristo, siya ay kumikilos na tulad ni Kristo, sapagkat si Kristo na nasa kanya ang kanyang pag-asa, kanyang pag-ibig, kanyang kagalakan, kanyang buhay. Siya ang anino ng larawan ni Jesus at sinasabi ng mga tao tungkol sa taong yaon. Siya ay katulad ng kanyang Panginoon. Ito ay sa Lucas chapter 6 verse 40. Luke 6:40. Siya ay buhay na katulad ni Hesukristo. So mga kapatid, ito po ay uulitin ko po yung kanina sa sa Luke chapter 6 verse 40 po. Ngayon mga kapatid, ang paglalakad ay nakasama si Kristo ay nangangahulugan ng paglago. Kaya't lumalakad kayo sa Kanya. Colossians chapter 2 verse 6, walk with Christ, walk with Him. Makikita po natin yon sa Colossians chapter 2 verse 6, magpatuloy at sumunod sa paglakad kay Jesus, sumulong hanggang sa abutin ninyo ang kahuli-huliang antas ng kaalaman na makakamtan ng isang tao ang tungkol sa pagiging katulad ng ating Panginoong Hesukristo, ang ating iniibig na si Kristo Jesus, na ating Panginoon. Mga kapatid, ang paglalakad ay nagpapahiwatig ng pagtutuloy, ng pagpapatuloy. Ang paglalakad ay nagpapahiwatig ng pagpapatuloy. Sa pagpapatuloy, mga kapatid. Mga kapatid, kailangan magkaroon ng isang walang hanggan na pagsunod kay Kristo. Forever follow Christ. Magpakailanman, sundin natin si Jesus. Pagsunod kay Kristo at kailangan laging manatili ang inyong mga isip kay Kristo. At huwag ninyong isipin ang dati ninyong nilalakaran noon. Dapat ay isipin nyo ang ginawa ni Kristo Jesus sa inyo, ang kanyang sakripisyo para sa atin, at ang inaalay niya ang kanyang buhay para sa atin, at dapat lagi tayong kasama niya, at kailangan natin lumakad at sumama kay Jesus sa pagtapak sa kanyang mga akbang at gawin ang kanyang kalooban. Ngayon na mahalaga ang pakikisama sa Diyos. Dapat ay huwag natin gawin ang katulad ng pagsuway. Ito po yung tinatawag na disobedience. Dahil maaring bunga ito ng katigasan ng ulo, kapabayaan at kasakiman ng tao at hindi nakikinig sa salita ng Diyos. Ito po yung tinatawag na nasirang pagsasama or broken fellowship. Upang ito ay maiwasan na mangyari, dapat ay lagi natin tatandaan ang mga turo ng ating Panginoong Hesukristo, katulad ng sinabi niya sa John chapter 8 verse 31. Sinabi nga ni Jesus sa mga Hudyong yaon na nagsisimpalataya sa Kanya, kung kayo'y magsisipanatili sa aking salita, kung magkagayo'y tunay nga kayong mga alagad ko. Mahalaga po ang pagsunod sa ating Panginoong Diyos upang manatili siya ay kasama natin sa ating pamumuhay araw-araw bilang isang Kristiyano, mga kapatid. Ngayon po na kayo ay lumalakad kasama si Kristo, dapat din po na lumakad tayo kasama ang kanyang mga salita, the Word of God, ang salita ng Diyos. Ano po ba ang salita ng Diyos? So, ito po ay alamin natin
Ano ang salita ng Diyos? How to have fellowship with God. With the Word of God. Ang salita ng Diyos. So, papaliwanag ko po sa inyo mga kapatid, ang salita ng Diyos ay makapangyarihan. Ang Biblia ay tagaunawa ng mga puso. Ang banal na kasulatan ay may buhay na pananaw sa ating buhay na nakagugulat ng tumpak. Ang banal na Espiritu ay nangangasiwa sa atin sa pamamagitan ng salita ng Diyos ay paglalantad sa ating mga kamalian, pangangailangan, kahinaan at mga kasalanan. Hindi nakakagulat na sinasabi sa atin ng Hebrew chapter 4 verse 12. Sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa at matalas sa alinmang tabak na may 2 talim at bumabaon hanggang sa paghihiwalay ng kaluluwa at espiritu ng mga kasukasuan at ng utak at madaling kumilala ng mga pag-iisip at mga haka ng puso. Ang salita ng Diyos ay nagbubunga ng paglago. Ayon sa 1 Peter chapter 1 verse 23, yamang ipinapanganak kayong muli, hindi sa binhing nasisira, kundi sa walang kasiraan sa pamamagitan ng salita ng Diyos na nabubuhay at namamalagi. Ang dakilang misteryo ng anumang bagay na may buhay ay ang kapangyarihan nitong magparami. Sabi ni Pedro, ang mismong ginagawa ng salita ng Diyos. Ang tanging paraan para maging anak ng Diyos ay maisilang sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Kapag ang salita ng Diyos ay tunay na naririnig at tapat na tinanggap sa isang puso na hindi ng Diyos, ang salitang iyon ay inuulit ko po, kapag ang salita ng Diyos ay tunay na naririnig at tapat na tinanggap ng isang puso na hinahanda ng Diyos, na hinanda ng Diyos sa atin, ang salitang iyon na pinasigla ng banal na Espiritu ay naging isang espiritual na binhi na hindi mahanap o walang nabubulok. Ang binhing iyon ay ang mikrobyo ng isang bagong nilikha at ito ay sumisibol sa buhay sa pamamagitan ng pagbibigay ng tagapakinig na naniwala sa salitang iyon. Siya ay isang anak ng Diyos. He or she is the children of God, the child of God. Inilarawan ni Jesus ang konseptong iyon sa kanyang talinghaga ng mga hasik. Ito po ay Lucas chapter 8 verse 4 hanggang 15. Lucas chapter 8 verse 4 hanggang 15. Ang magsasaka ay lumalabas upang maghasik at ang ilang mga lupang binhi sa daan, ang ilang binhi sa mabatong lupa, ang ilang mga lupaing binhi na may mga damong ligaw, at ang mga ilang mga lupaing lupa sa matabang lupa na gumagawa ng masaganang pag-unlad. Sa pagpapaliwanag ng talinghaga sa kanyang mga disipulo, sinabi ni Jesus ang binhi ay salita ng Diyos. Ang mga nasa tabi ng daan ay yaong mga nakarinig at dumarating ang dyablo at inaalis ang salita mula sa kanilang puso upang hindi sila maniwala at maligtas. Ito po ay sa Luke chapter 8 verse 11 hanggang 12. Ang salita ng Diyos ay pinagmumulan ng paniniwala at kaligtasan. Ang natural, ang sabotay at pagtatanggal nito ang pinakamataas na prioridad ni Satanas. Dahil sa kapangyarihan nito, gumagawa ng buhay. Inuulit ko, dahil sa kapangyarihan nito na gumagawa ng buhay. Kaya ang sinabi ni Jesus sa Lucas chapter 8 verse 15, datapwat ang binhi ng mabuting lupa. Ito ang mga yaong nakarinig ng salita sa tapat at mabuting puso at mahigpit na pagkakahawak at nagbubunga ng pagsusumigasig. Inuulit ko, at nagbubunga ng pagsusumigasig. Malinaw na paglalarawan iyan sa banal na kasulatan at sa patuloy na mga resulta ng kapangyarihang magbigay ng buhay. Nauunawahan ni Jesus
na ang salita ng Diyos ang salita ng Diyos ay nakikipagtulungan ng malakas sa kanyang espiritu. Ang espiritu ang nagbibigay buhay. Walang laman. Ang laman, ang mga salitang sinabi ko sa iyo ay espiritu at buhay. Ito po ay sa John chapter 6 verse 63. Ang salita ng Diyos ay sa kamay ng banal na espiritu ay ang critical na kinatawan ng nagbibigay buhay. Ang espiritu ng Diyos gamit ang salita ng Diyos ay lumilikha ng buhay. So mga kapatid, ngayon po ay pumunta naman po tayo sa pagiging salita ng Diyos ay the Word became flesh. Si Kristo Jesus ay salita ng Diyos. Siya ay nagkatawang tao ayon kay Juan na isinalin niya na ang konsepto, ang pagka-Diyos ni Jesus. Ang salita ng Diyos o ang salita o verbo ay Diyos. At ang salita ay naging laman ayon sa John chapter 1 verse 1 hanggang at sa verse 14 din po. Ang pagtuturo tungkol sa Biblia ay malinaw at hindi mapag-alinlanganan. Si Jesucristo ang walang hanggang buhay na salita na nagtatamasa ng ganap na pakikipag-ugnayan at banal na buhay kasama ang Ama at siya mismo ang Diyos. So mga kapatid, si Kristo Jesus po ay isang salita ng Diyos. Siya po ay nagkatawang tao. And the Word became flesh. Yun po ay matatagpuan po natin ito sa John chapter 1 verse 1 at John chapter 1 verse 14. The Word became flesh, and that the Word of God, at yun po ay si Lord Jesus Christ, ang salita ng Diyos na nagkatawang tao. So, sa paglakad natin mga kapatid na kasama si Jesus, ay dapat din lumakad tayong kasama din ang kanyang mga salita. Inuulit ko, sa paglakad natin kasama si Jesus, ay dapat din lumakad tayong kasama din ang mga salita niya, ang kanyang mga salita. Sa pamamagitan ng pagsunod, pakikinig, at pananampalataya at pagyakap sa salita ng Diyos. Ayon kay 1 Peter chapter 1 verse 25, datapwat ang salita ng Panginoon ay namamalagi magpakailanman. Ang salita ng Diyos ay mananatili habang buhay. Ang salita ng Diyos ay ang ating ilaw ng ating mga paa at liwanag ng ating mga landas. Ito ay ayon sa Psalm 119 verse 105. At ayon sa sinabi ni Jesus sa John chapter 6 verse 63, ang salita ng Diyos ay espiritu at buhay. Ang salita ng Diyos ay makapangyarihan at pinagmulan ng paglikha ng sanlibutan. Nang sabihin ng Diyos, magkaroon ng liwanag. At nagkaroon ng liwanag. Ito po ay ayon sa Genesis chapter 1 verse 3. At nagpapatunay na makapangyarihan ang salita ng Diyos. At ang salita ng Diyos ay nagkatawang tao ayon sa John chapter 1 verse 14. Yun po yung kanina, yung sinabi ko po nga sa inyo kanina na si Kristo Jesus ay salita ng Diyos. Siya po ay, sinabi po rito, siya po ang salita ng Diyos at nagkatawang tao. Yun po ay ayon sa John chapter 1 verse 14. Kaya si Kristo Jesus ay salita ng Diyos at siya po ay nagkatawang tao. So mga kapatid, patuloy tayo sa pakikinig, pagsunod, at pagyakap sa salita ng Diyos sa ating paglakad kasama si Kristo at ang kanyang mga salita. So mga kapatid, ako po ay nice ko pong ibahagi sa inyo ito bago po tayo magpawakas. Ito po mga kapatid. Ang pakikisama sa Diyos ay mayroon pong tunay
na relasyon sa iisang makapangyarihang Diyos. Ang mabisang pakikisama sa Diyos ay laging may pakikipag-usap at hindi pinuputol ang ugnayan sa minamahal na Diyos. Dahil sa kanyang anak na pinagmulan ng lahat, tayo ay nagkaroon ng pakikisama sa Diyos. O tinatawag na we have a fellowship with God through His Son, our Lord Jesus Christ. At ang patuloy na kasama ang Diyos ay may tunay na pag-ibig at pagkakaroon ng tunay na pagsamba sa Diyos. So mga kapatid, ngayon pong nalaman natin ang tungkol sa fellowship na kasama lagi natin si Kristo Jesus sa ating buhay bilang buhay Kristiyano, na lagi po natin kasama si Jesus. At nais ko po kayong sabayan niyo po ako sa ating panalangin ngayong gabi. At ito po ay magpasalamat po tayo sa ating Panginoong Diyos. At ito po ang panalangin. At sabayan niyo po ako, mga kapatid. Ama namin sa langit, maraming salamat po sa inyo, Panginoon. Sa iyong pakikisama sa amin ay nagkaroon po kami ng tunay na relasyon sa iyo. Dahil sa iyong anak na aming Panginoong Hesukristo, na sa Kanya po nagsimula ang lahat, kami po ay nagkaroon ng pakikisama sa iyo, O Diyos, at patuloy na kasama ka namin. Panginoon, at sa pakikisa ng banal na Espiritu, ang pag-ibig ng iyong anak na si Jesus sa amin, at ang patuloy mong paggabay sa amin, at lahat ng ito ay dalangin namin sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Maraming salamat po sa inyo mga kapatid, sa lahat po ng mga sumusubaybay at nakikinig sa No God's Word Ministry USA. Maraming salamat po sa inyo. Pagpalain po kayo ng Panginoong Diyos at magandang gabi po.